The word, the term, ha? Okay. Okay, kanang mabasa ninyo. The term, ha? Kanang Okay. Kanang here. mabasa ninyo. Kanang here. Kanang nga mana o inheritance. Kanang hindi ta maglisod. Kanang nga mana o inheritance. Ito dila. Okay. Nag-emphasize ka na Okay. sa atong relasyon diya sa Dios. Emphasize ka na Ingon nga siya atong relasyon niya sa amahan. Diyos. Kaya Ingon ningom niya na siya atong now amahan. if we are usa Ningom na sa ato pa the word inheritance or mana manununod. Nag-emphasize ka na sa atong relasyon diya sa Dios. Ingon atong amahan. Ingon nga iyatang anak. We have inheritance nga dili mawagtang, dili makawat, o dili matiway. Dili makawat, Daghang karon nga o dili sa matibay aran na mapapas. ang posisyon mao na pero Sa aran na namatay ang ginikanan, posisyon nawagtang man, pero nahimong hangin. matay ang ginikanan Pero kanang atong inheritance, nahimong hangin. gisulti ni Pero Brad sa kanang atong inheritance New Jerusalem, gisulti ni langit. Kana ang atong inheritance nga kanang inheritance nga dili jud na mawagtang, dili makawat, dili ma-spoil or sanay, dili sa na mapapas. Sa to pa 100% sa panahon na himo kang anak sa Ginoo. Sa panahon sa diha ang imong gidaw sa Jesus, ang person manluwas diha na himo kang anak. Okay. Asa man na makita? Okay. 1 Peter chapter 1 verse 4. Hangyon ko mga babae mubasa niini. Kaning atong inheritance nga dili mawagtang, dili makawat, dili mapapas. Okay. 1 Peter chapter 1 verse 1 verse 4. 1 Peter chapter 1 1 Peter chapter 1 verse 4. Okay mga babae, ready? Go. 1 Peter chapter 1 verse 4. Okay mga babae, ready? Go. Okay, ang Ginoo naghatag ng assurance, no? Sa diha nga sa panahon ni tuo ka, sa diha ang gidawa sa Ginoo Sa panahon nito personal manual. Sa Gen 1:12 na himo kitang anak sa Ginoo. Sa diha nga nahimo kang anak sa Ginoo, kitang anak sa Ginoo. Sa diha nga nahimo kang anak sa gitagaan Ginoo. kang inheritance nga sa ingon Gitagaan kang that can inheritance never nga sa ingon. Human? Never kung ka man di human. papas mo di mawagtang. Di Di jud 100%. O na nga atong itin na security, sigurado jud, no? Sa panahon pas ka, sigurado jud angko na nato sa panahon pas ka nga kanang nga inheritance, usa giingon, gikip nga kanang nga inheritance in sa heaven ingon, for you. gikip in heaven. Di ba? Sa buhi panginahan, Sa bago sa mamatay, magbuhat siya og usa. bago Testament, sa mamatay, magduhat siya og usa. testamento, ba sa ingat na buhat Testament, will testamento, ba sa ingat? iyan ang tagoon. Will, Maangko na na nimo kung yan ang tagoon. mamatay siya. Maangko na nga nimo. Kita kanang nga kuan gitago. Gikip Kita dito sa langit Para para gikip nato. sa langit. Nyong Para the Greek term translated nga here diya sa Romans 8:7 nag-refer ka na as those who receive their allotted position by right. those who receive their allotted Wag position kay by tungod right. himo kang anak sa Dios. Ikaw, Nga kana siya himo kang anak. kuan jud na gilahi jud na para nato Kana siya, langit. Kwan doon na, gilahi doon na. Nga 100% Langit. maangkon jud na nato Nga ang gingharian. 100%, Sa to pa maangkon doon na nato ang gingharian. Sa to pa,
naratay kung ikaw anak, nakay rights, full rights na kana sa inyo kana. Nga kana siya, maangkod yung di yun na mawagtang. Walay makaagaw niya na nimo ba nga di man sana. Walay makaagaw niya na. Kanya ka gi-adopted ba na adopted? Sadya ka gi-adopted ba na adopted? Itagana. Para na to. Sa Bisaya gi-adopted. Di yun na makuha yun na. Di yun na mawagtang. Di makuha niya matod pa Di sa yun na Di yun na nakay right niya waktang dili makuha ni matod pa sa dawat. Itungod ikaw. Nakay right niya na. Mao na ang Ginoo naghatag og assurance. Kay tungod kita anak. Kay tungod ikaw anak. Dili na yun na. Di yun na kawak na. Di pareha sa imong kwarta. Dili na yun na. No, di yun Ikaw na na kapalik. No? Nga, kawak na. kumukuan ka, sana kung gawas ka, gawas ka, kwaon yung ka balik sa Ginoo. No? Kay panjot, kay tungod, no? Na anak kay inheritance. Okay. Gawas ka, kwaon yung Balik ta sa kuan. Balik ta sa kay sa panjot. Kay tungod Romans. anak kay inheritance. Pag ingo nga din, we are heirs, natay Balik ta sa pa balik ta sa manunod mana, no? Romans. Nga gikan sa Dios. Pag-ingo nga din, Okay. we are Sa pasabot ka ng ko natay heirs with Christ. ako pa manunod mana Ato na i-explain. Katong giingon ni nga gikan sa Dios. Okay. Okay. Usa Si pasabot Jesus, ka ng ko the only heirs begotten with Son. Christ. Natural, siya ang Ato na i-explain. right, Ingon ninyo. no, Paul, nani ang Paul Okay. right nga mo Si dawat Jesus, sa the only begotten Son. sa Ginoo. Katong gipangutan niya ni Paul usa day inheritance Right. ni Christ. Yung Paul, nani ang Paul Okay. rights nga mo dawat sa Ang- inheritance. Matod pa sa Paul sige, ingon din sa Hebrews chapter 5 verse 5. Ingon dida, you are my son, today I become your father. No? Hebrews chapter 5. Kaya tungod si Kristo, the only begotten son. Ngutana, ang pangutana ni Brad sa usa na ang inheritance ni Christ. Okay, number one. Okay, number one nga inheritance ni Christ. Hebrews chapter 1 verse 2. Okay, sao na ko. Unsa da ang inheritance ni Juan ni Christ no ni pangutana ni Brad Sael. Hebrews chapter 1 verse 2. Okay, ingon ko mga kanang laki mo basa. Ready go. Unsa ang inheritance ni Juan ni Christ no ni pangutana ni Brad Sael. Hebrews chapter 1 verse 2. Okay. Ingon ko mga kanang laki mo basa. Okay. Unsa number 1, unsa ang inheritance ni Christ? He appointed usa inheritance of Unsa all unsa things. ang Muna, number inheritance 1, ni Christ? pangutan ni Brad Said, unsa di ay ang inheritance He ni Christ? appointed usa Ito pa, ang inheritance tanan. of all things. Sa to pa, all. Sa to pa, Muna, ingon diya, number one. ang tibukan nga universo. Ang inheritance ni Christ. Sa to pa ang tanan. Iya na, kang Christ. Sa to pa all. Muna, number Sa to 1. pa, gingon niya nga, ang tibukan nga universo. Iya na kang Christ. Second Corinthians chapter Muna, number Second 1. Corinthians chapter Okay. Giingon diha nga ang tibuok di ay Second ang Corinthians tibuok nga Second universo Corinthians tanan. Tanan makita. Okay. Ito giingon ni Gingon Ate niya Say nga ang tibuok ang di ay pagkadatok. ang tibuok Tanan, di lang nga ito, dili jud ang universo. tibuokan. Tanan. Iya na kang Para makita. Christ.
tugingon ni Okay, Isaiah, klaro kano ang verse ang pagka nga gitagana jud tanan, si Diyos gikan- sa iyang Dili jud anak. tibukan. ang tanan. Iya na kang No, ang tibok iya Christ. universo iya kang Christ. Okay, klaro kayo Okay. ang verse Kay tungod kita nga gitagana jud anak sa si Dios Diyos sa iyang anak. kung ang tanan. unsa kang Christ No, ang tibok niya universo. ako asad. Iya kang Christ. Kuha Okay. niyo? Kay tungod kita Ang tibok kang anak sa Diyos. tibok universe iya kang kung Christ. unsa kang Christ, Kay tungod kita anak Ako sa asad. Ginoo ingon dia we are sa Kuha niyo? ko yes kang Christ. ang tibok Sa tuban kung unsa kang tibok Kristo universe, iya Ako kang asab. Christ. ha? Kaya kung kita anak sa Ginoo, Okay. ingon niya, we are usato ko, yes, kang Christ. Sa to pa, kung sa At Kristo, kung unsa nabilong kang Christ ako asab. ako asad. Ha? Okay. Okay. John 17:22. Kung unsa nabilong kang Christ, Ngayon ko mga babae Ako asad. magbasa. John 17:22. okay. John 17:22. Okay, doon nga basa, ready, go. Yung ako mga babae magbasa. John 17:22. Okay, unsa atong nadawat? Number 1, Okay, doon ang basa, ready, go. glory. Christ gives us His glory. Okay, unsa akong nadawat? Kay ang tanan ng Diyos, iyak ang Kristo. Glory. Kaya nga, kung unsa kang Kristo, gives us ato asab. glory. Number 1, Mao na. Christ give us Akong His His glory. Matod pa sa John 17 verse Ako 22. asab. Number 1, Hebrews Christ give us 2 Corinthians chapter 8 verse glory. Matod pa sa 2 John Corinthians chapter 8 verse 17 9. Mga lalaki na saan? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Hebrews 2 Corinthians chapter 8 verse 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Mga lalaki na saan? 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Okay. Unsa gihatag ni Christ nato? Unsa? Okay. Kaning gihatag ni Christ kanato dito na sa langit o dinhi pa sa yuta? Nato? Ha? Unsa? Kana ba? Okay. 2 Corinthians chapter Kaning 8 verse 9. gihatag Ayun ni na sa Christ kanato dito na sa langit Kanang o gihatag ni Christ. dili pa sa yuta? Gihatag na ba na dito sa langit o napa dinhi sa yuta? Kana ba? 2 Corinthians chapter 8 verse 9 kung gayon na sa Klaro ako no, ha? Hinay man. kanang Dito. gihatag ni Christ. Asa man na Gihatag ba dito sa paghatag langit ni o Christ? nasa dili sa yuta? Unsa man? Ha? Wa pa na angkon na to dapat sa ako pa na itagana pa na. Halo o ako no. nadawat na nato. Hinay man. Tigo. Gihatag Asa ni man ha? sa paghatag ni Christ. Unsa man? Klaro, wala ka ba? Dapat sa- Asa ko asa? Tagana pa na. O Dinhi sa yuta nadawat o na dito na namo? sa langit? Gihatag Ha? dinhi, ha? Oy, walipani man. Sige, basaha ko no be. Ready, go. Asa ko, asa? Dili sa yuta o dito na sa langit? Ha? Oy, pali man. Sige, basahan ko no be. Ready, go. Kanang pagkadato nato ni Christ. Asa man na? Dito na sa langit o dito na sa yuta? Kanong pagkadato Langit, pagbasahan ko no be. ni Christ. Asa man na? Dito na sa langit o dito na sa yuta? Ha? Kanong langit pagbasahan ko no be? Kalaro ako no. Kalaro ako no na. Kaya usaw na to pagkwad na to nga enjoy sa yuta. Suwak ko na. Ha? Usap na to, pagpad na to, nga enjoy, nga dalat sa langit, hindi sa yuta. Ha? Ano ha?
Di ba? Eh, balik ko na to, Hebrews 1 to. Hebrews 1 to, sabta ninyo. Di ba? Okay, basahan nyo tanan. Ready, go. Balik ko na to, Hebrews 1 to. Hebrews 1 to, sabta ninyo. Okay, basahan nyo tanan. Ready, go. Ang tanan. Kang Kristo. Kung unsa kang Kristo, saan na to pag kuha na to, narito sa langit, no? Kanan, ma-enjoy na to. Dini sa universe. Unsa ka Kristo? Ang tibok man ang universe na siya. Saan na to pag Ang true kuha home, na to? ang Narito sa true langit. home also He made the universe. Anan, Ma-enjoy na to. nagibuhat. Dili sa universe. Kaya pa magkadili. Ang tibok man ang universe na siya. Ang true home also He made the universe. Tanan, nagibuhat. Tanan nga gibuhat. Dili sa universe. Ginoo na tanan. Universe kaning Tanang kaptangan, sa sakyanan, Ginoo na. Si Brad Joel, Iya iyahan na sa bago nga ban. Ginoo na tanan. Tanang kaptangan, Pasa na bi. sakyanan, Ginoo na. Si Brad Joel, iyahang Kana imong ban, Brad Sael, Brad Joel. Nada, Ruana noon. Sa dyan, kana sa na dito. Kana imong ban, Brad Sael, Brad Joel. Okay. Nada, At ruwan sa noon. jit. Sa. Kana sa dito. Abli mo man. Okay. At sa jit. Lisod kaayo si Brad Sael, si Brad Joel, adto sa langit nga mag-drive. Kuha ninyo? Lisod Lisod kayo. At si Brad Dagan Joel, na kwarta, adto ta sa ato langit. sa silangit nga mag-drive. Mul dito. Kuha ko ninyo? Ha? Lisod kayo nga Mintras puhi pata, kahatag na si Ginoo. mulmul dito. Kaya kung ang tibuok man, Kuha ko ang ninyo. tibuok universo tanan. Ha? No, tanang binuhat, kaning tanan. Mintras buhay Iyan pa na ka, kihatag ka na sa Ginoo. o gihatag ka na, Kaya kung ang tibuok pa, Christ ka na. ang tibuok universo tanan. Kung unsa nga tuwa karon, di na tuwa Kanin tanan. Iya na sa Ginoo. sa Ginoo na. O Bisan pa imong kaalam, imong pagka-bright, ni Christ imong ka na. pagka maayo pagkakanta, Kung unsa nga tuwa karon, di na tuwa iyan na sa Ginoo. sa Ginoo na. Una Bisa pa nga, yung kaalam, Ingata right, nga imong pagka, bisan wa tay maayo kwarta pagkakanta, tanan, no? iya na sa Ito nga, Ginoo. ngano wa sila Una nga, sige, mag-ingata like sige, nga malipayon na. bisan wa tay kwarta malipayon na. Kana nga Gihano riches, no? Ngano? Gihatag si Christ dili ka na to. Una, ang glory, no? Kaduha, ay ang iyang pagka dato, Kaya nga, no? Gihatag na, no? no? Gihatag ni Una nga, Christ, dili ka na to. matingata. Una, ang glory, Nga bisan sa atong kalisod, kaduha, ang Ginoo nag-sustain sa atong kinabuhi. dato, no? Gihatag na. I-sustain jud ka sa Ginoo jud. Una nga, Kapan jud ka. Kung matingata, sa'y mga kinanglan na na bisa sa gihatag atong kalisod, niya. Kay nung dumo si Elijah, naara sa nagtaso sa langit, hatdan ra kung pagkaon sa Ginoo. kapan ka. Kung sa'y mga kinanglan Hatdan ra. Kung sa nagpasabot nga dili na mo marabaho ha, kaya hatdan ra mo. nagtago sa lango, hatdan ra. Kung pagkaon Kanang sa gingo diya sa 2 Corinthians chapter 8, Pero sa nagpasabot nga dili na mo trabaho. sa panahon nga hatdan ra mo. nadawat Kanang sa diha gingo sa diya panahon nga imong gidawat sa Ginoong Hesus mo sa minuwas diha diha himong kang anak sa Dios. Sa panahon Kanang nga mana panununod diha sa James 1, una ang langit sa na panahon nga yung gidaw sa nga Hesus, mangkon na to. diha, himong Kanang anak. 2 years diha
Kay gingon diha kung nag-adto si Christ, nagsuffer siya, muna nga ang langit walay no Kristohanon mangkon na to. nga Kada dili tuloy mag-antos, kay gingon diha Mag-antos kung yun na. nag-antos si Christ no? nung nagsuffer siya Dili sa yun ang pagkagustuhan. Walay Mana uban bitaw nga Kristohanon sa na sa dili diha nga mag-antos. dili sila Kristohanon, Mag-antos lipayon na. sila, sige sila katakan No? na. Pero sa diha nga Dili nagkristohanon sa iyo sila, ang pagkagustuhan. naglisun-lisun Wala uban sila. bitaw nga biya. Muna nimiya. Sa diha nga Di yun na mawagtang dili sila sa Kristohanon. panahon lipayon ka sila na imong sa kang anak sa Ginoo. Pero sa diha nga Di yun na Kristohanon mawagtang sila, kanang mga pag-antos. Naadjud na. Angkon yun na nimo. Di yun ang Dili mawagtang. lang magpag-antos ka ng Sa panahon glory ka nga na imong kang anak. ihatag sa Ginoo kanato. Di yun ang Kanang mawagtang. glory gingon diya sa pagbasa kay nga. Naayod na. Ang kunyo Ang tanan Dili lang magpagantos ka ng Nga. glory nga ihatag sa maangko na Ginoo. nato. Mao na ang Glory kuan gingon kani diya sa dako kayong opportunity nato ingon na anak Ang tanan sa Ginoo. nga Kuno sige nagingon kun unsa kang Christ mao na ang kuan kani bilong sana dako kayong anak nato. opportunity. Ug ang bersikulo nagbasa nagsulti nga una ang pagka sa to ang glory gihatag ang pagkadato no Bilong sa Hebrews 1:2 no ang tanan sa gihatag sulti nga una ang pagka sa to ang Ato glory asad ang gihatag, tanan. ang pagkadato no kisa kita Hebrews sa 1:2, tagiya no kay mga anak ang tanan kita sa sa Ginoo. gihatag Mo na nga na kay right ato asad ang gawan tanan. ng anak kay mga No? anak man ta sa Kisa kita sa itagiya. Kay mga anak Wala, na si- sana Wala ang anak kay right. nga graduate magdawat niya na ang ko jud kay sa kana mga anak man ta sa No? Ginoo. kay anak man sa Ginoo no si sila ati siya no daghan ka nato no? Ang tanan dinhi ang Dios ang tagiya ug kana sad ato asad na kay anak man ta sa Ginoo. Nikuha ninyo? Tanan butang ang pulong sa Ginoo ang tagiya ang Ginoo. Kuhirs no nga kita sad ato asad na. Kay mao man ang ingon sa pulong kung usa kang Kristo ato asad. No? Okay. Diha sa kuan Ephesians chapter 2 verse 13, no? Ayon ko mga babae sa pagbasa. Ephesians chapter 2 verse 13. Ready na? Ready, go. Okay, unsa ko no? Okay, Marisa, pali ko explain ka na nga verse. Nga. Si Sister Maribek, palingkog kwat. Thank you, Marisa, sa imong explanation. Okay, arita kang Sister Maribek. Okay, thank you. No? Ang pulong sa Ginoo nag-emphasize sa niya na
nga sa diha nga dili pa ka, wala pa si Kristo sa ni sa imong kinabuhi. Kwanta grabe ta ka pobre, kwanta ang kwanta mura tag orphan ba? Nata sa orphanage, no? Wala tay ginikanan, no? Ara ka pobre na to, no? Dato ba ka ng mga orphan? Dili, no? The word na you were once were far away. Okay. Dato, ma-adapted na. Okay. Sa man na mga sa orphanage, no? Kung napaka sa orphanage, pobre jud kayo ka, no? Nga na atong hulagway ba? Nga sawa pa ka kang Kristo, grabe ka kwanjog ka. Pero sa diha nga gi-adapt kita, no, ni sa Ginoo, nahimong kitang anak, no? Nga gikwanta sa iyang family, no, gi-adapta niya. Nga grabe kayo ang mga blessing nga yang gibubo dinhi kanato, no? Maangko na to ang badagayaon kayo nga panalangin nga ibubo jud sa Dios dinhi kanato tungod sa atong relasyon diya kaniya. Nga siya atong amahan, kita iyang mga anak. O kana siya nga kuan kanang inheritance ang mga kanang inheritance langit na gikip na niya. Kanang blessing ba nga gihatag gigibubo sa matag adlaw ba? Nga kada sa naang ko na nato, no? Ang inheritance langit mangko na nato kon mamatay ta. Kanang mga panalangin sa matag adlaw mangko nato na sa matag adlaw. Makwadyo nato masani say tawag ana nga magamit nato say tawag term ana. Oh, makapahimus jud ta ni anak nga kay anak mata sa Ginoo. Mo nagingon diha nga ang tanan all things ang tagiya si ang kuana ang all things kuana iya na kang Christ kay siya may ang only begotten son siya ang ano ang manununod ang mana ang mana ang manununod ang tanan ug kana sa kun usa kang Christ nasa na nato mana sa matag adlaw no nga grabe kayo ang panalangin nga gihatag sa Dios kanato ang pag-sustain, pag-protect, paghatag may panglawas tanan. Ang Dios nag-promise kanato nga never siya mo biya mo talikod kanato. Nasa kanunay. No, grabe ka dako kayo nga privilege ba sa diha nga gi-adapt kita sa Ginoo nga kwanta sa iyang part sa iyang family, no? Mahimo kang part sa pamilya sa Ginoo ko na si Kristo sa imong kinabuhi. No? Kung wala si Kristo, di jud ka part sa pamilya sa Ginoo. Ug lindot kayo kung naata sa part sa pamilya sa Ginoo kay nadyo kay rightful right nga maangkon din nimo kaning inheritance, no? Nga dito sa langit ug dinhi sa yuta. Mo na nga ang pulong sa Ginoo, ang full inheritance ni Christ giingon dia sa asa to Hebrews chapter 1 verse 2 ang tanan makita nimo kani tanan no iya sa Ginoo. Di ang pulong sa Ginoo kung unsa kang Christ ato asad. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 17. No? Mana nga nindot kayo nga opportunity kung kita nahimong nasakop sa pamilya diya sa Ginoo. Okay? Nakuha na mo Brad Sael? Nindot sa to imong explanation, no? O mausad na ang kwan kaning inheritance, no? Nindot kayo, no, grabe ka kwa nato di ta basta-basta. No? Di ta basta-basta. Kita'y tagiya. No, mura ta si kuan Kibuloy. Dili na si Kibuloy, pero kita rin tagiya di ay. No? Diyan ko man ni kuan.
nga iha ko no dili ato at sa tanan. No nga ang atong pagka kuan grabe kadato nato no. Muna nga magpasalamat ta sa Ginoo nga gikuha jud ta no gi-adapt ta. Muna nga kay tungod na adapt ka tungod ingon ni Sister Maribek nadatot no ang tao ang usa ka orphan kung gi-adapt siya madato no mao na kita. Grabe ka dato na to kay ang nag-adapt na to siya ang tag-iya sa tanan. Ang tanan butang na mugna tungod niya. Mana di basta-basta no kung ikaw nahimong anak sa Ginoo. Okay. That's all, no? Kaya namoy mga pangutana kamoy sa imong tubag niya na. Okay, kada lang atong kwento kay wala na oras, no? Salamat sa time, no? I hope nga nakuha ba nyo, nasabtan ba ninyo katong question ni Brad Sael? Okay. Praise God, no? Ngayon ako si Kuya Joseph sa pag-pray sa close atong Sunday School. Hello. Good morning. Okay. Kumusta? Kumusta ang tanan? Kumusta inyong week? Maayo? Okay ba? Okay. No? Praise God. So now, akong gihangyo ang tanan sa pagpamarog ug atong abi-abihon ang matag usa nga naa diri. Lawas kita sa atong mga lingkuranan ug atong kumustaon atong tagaan nindot nga pahiyom. Kay ikaw aniya nalipay ko dako kay nagauba na sata. Nalipay ko dako kay ikaw simba. Suko kumusta ka na? Nalipay ko dako kay ikaw aniya nalipay ko dako kay nagauba na sata. Nalipay ko dako
105. Awiti siya sa mga pagdaying. Isugilon ang mga kahibulungang butang sa iyang nabuhat. Paglipay nga kita iyaha. Paglipay kamong tanan, nagsimba sa Ginoo. Pakitabang kamo sa Ginoo, simba siya kanunay. Atong simbahon ang atong buhi nga Dios sa tibuok nato nga kasing-kasing ug unahuna. Amen. Gamiton nato atong mga kamot, ang atong mga tingog sa pagsimba dahil sa atong buhi nga Dios. Magpasalamat kami kanimo, Noong Jesucristo, pagkamaayo mo. Ani kalibutan, naroon kami may kaluwasan. Angyan ka nga kasilungan. Dinilog kabayan ang kaayo mo. Dili kahilugan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos na labing gamanan, labay ka sa tanan. Angayan ka ng pasalamatan. Pasalamati ang Ginoo, igsoon. Dawata ang among mga pagdaing. Ingon sa mamon ay bakay labadihan sa imong trono. Upahimaya ka, upahimaya ka, upahimaya ka sa pagsimba. Magpasalamat kami kanimo, Noong Jesucristo, pagkamaayo mo. Halimutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga kasilungan. Dinilog kabayan Padayon kita sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Yes, Lord. Hallelujah. O Diyos nga mga anak mo, nag-awit ko kadaig, kasaya sa kalipay, anong kanimo. Kanimo migipuli, anulan kami, o
magsimba diha kanimo lamang, Lord. Labaw ka sa tanan, Lord God. Simbahon ka, Lord God, sa walay katapusan. Ng church. Simbaha ang Ginoo sa tibok ni mga kasing-kasing. Nung duminga, ang Ginoo mas labaw sa tanan. Siyang tag-iya sa tanan. Sa angay siyang simbahon, pasalamatan, daygon. Magasimba, diha kanimo, O Diyos. Kami tanan maganday, diha kanimo, O Diyos. Sa kabukiran man ang kapatagan, simbahon ka sa tanang nilalang. Come on, church, we're singing. Yes, Lord. Ang tanang tribo magadaig, diha kanimo. Ang tanang tinawag asugin, nga ikaw
Among pasalamatan atong buhay nga Dios maigsoon. Thank you praise and worship team sa pagdala gyud sa kanato sa tugyong pagsimba pagdaigras atong buhay nga Dios. For this morning, thank you so much Noel Ray Delinia for the lovely flowers. So for next Sunday, it will be Gideon. Nas Gideon. So next Sunday si Gideon Nimrod Barnes. So, atong mga activities, weekly activities there sa church. So, prayer meeting, that's Wednesday every 8 p.m. And then, natay dawn prayer. So, every Saturday na siya mga igsoon, 5 a.m. Sa Rising Generation Kids Club, every Saturday, 2 p.m. So, katong mga sponsorship kids, naamoy mga parents nga nakakaroon nga kung naamoy mga uban pa nga mga bata nga gusto ninyo dadon, so welcome gyud kayo ni sila diri sa church nga mo attend gyud sa Kids Club. So for June 1 guys, June 1, 8 and 15, so there's no Kids Club. Okay? So please lang ko o kuan pod ganang sulti pod sa matag cluster no nga walay Kids Club kay basi mga ni ang mga bata ba. Okay? So Women's Discipleship Group, Ate Winnibel's group every Friday at 6 p.m. And so wala na further announcement. I request everyone to please stand up. Itong iandam, itong kasing-kasing kalagog espiritu. Let's pray. Father God in heaven, we thank you so much, O Lord, for this wonderful morning. Thank you so much, O God, sa mga songs of praises and worship, Lord. Ngayong dir kanamo, Lord. And I pray, Ginoo, nga ikaw Ginoo makapaday ng pag-bless tagusa kanamo, Lord. Andama mong kasing-kasing kalagog espiritu sa among yung pagpaminaw sa imong mensahe karon, Lord God. Ang among pasamatan tanan sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Pabilin ko maigsoon sa pagtindog alang sa ato ang scripture reading this morning. And makita siya sa John chapter 1 verses 1 to 9. Joshua 1, 1 to 9. So let's read all together. Joshua 1, it's after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses 8, verse 2, Moses, my servant is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give them to you, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. So may the Lord God bless His word that will be delivered to us by Pastor Ray Paderna. So you may now take your seats. Usa ta nato kumaladungan no ang pulong sa Ginoo. Uminaw sa ta sa matahom nga ambahanon nga pagdalon karon sa Nalang family.
tulo unta mi kabuk na late man to akong anak, sige lang kami lang duha. Ay dugaya sir kay mamakpak sila. Akin yung kanta, murag di ni kanang familiar sa inyo. Pero sa mga natao sa unang 1960s o 70s, mabawaan yun eh. Kana, nana. Sige. Amo ning ihalad sa Ginoo and para sad sa inyo. Wonderful Savior. Ay sa. Pakasa. Muistorya po kung may tuwa ang kanta ha. Kada buntag mauni akong madunggan sa akong grandparents, mag-devotion sila. And bisan og na ako'y mga chores, na ako sa kusina, sa sala, mauni akong pirmi madunggan sa ilaha every morning. So mausad niya ako ang ihatag sa inyo nga legacy from my grandparents. Si kini si Edre ikaduha na mo nga anak. Guwapo. Kulbaan siya. Sige, thank you. Ready. Oh, wonderful Savior is Jesus, my Lord. Oh, wonderful Savior.
kana murag nakalimtan na ako may naka-schedule og pastoral prayer mag-ampo lang ko. Nalimtan lang tayo ni Jason na aman to gipadala ni Micah. So ato lang igahin sa atong pastoral prayer, atong idungo atong mga ulo, mag-pray ta. Let's pray. Our gracious and heavenly Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we come to you in prayer. Thank you so much, Father, for the life that you have extended to each one. Salamat, Ginoo, sa maayong panglawas. And thank you, Father, for the successful operation nga imong gihatag kang Ezra May, Ginoo. And we praise you and we thank you for supplying our needs in our family and in our church, Father. We praise you and we thank you for the success of our 20th church anniversary. Indeed, Lord, you are faithful in those 2 decades of the lives of all believers in this church. Father, thank you for your presence this morning. Through the Holy Spirit who is in us, Lord, we come to you, Father, in a humble heart, bringing to you our supplication today. Lord, we face a new day, and we are facing another challenges nining simbahan, Ginoo. And we pray that you will continue to bless each one ng mga members nining church, Ginoo. And for our outreaches sa mga Bible studies, sa mga parents, sa Talisay, Yupiba, sa LG, Ginoo, sa SLP, sa Fatima ug sa Laguna, Ginoo, bisan pa sa Malipayon, O Diyos. Amahan, nagaampo kami nga ikaw magagamit ni mga Bible studies ug mga activities namo, Ginoo, sa PHL nga mahimo nga maoy taytayan aron ma-reach out namo, Ginoo, ang mga ginikanan dili lamang sa mga kabataan kundi sa mga hamtong usab, Amahan. Lord, sa church board, sa PHL, we just pray nga ikaw maga-continue to bless them. Ginoo, sa mga kabataan, Ginoo, sa young people, thank you for bringing them to us, Ginoo, nga mahimo nga matudluan namo, Ginoo, sa imong mga pulong. And we pray nga you will use the activity and the word nga among i-share diya kanila, Ginoo, to prepare them for another years, Ginoo, nining simbahan. Lord, sa mga church leaders and staff, Ginoo, use them. Use us, Ginoo, in a special way. Nga ang imong kabubuton, O Diyos, mahimong matuman nining iglesia, Ginoo. Lord, we pray for those who are sick, labi na sa akang kinabuhi ni Ma'am Sol Abiliana, Ginoo. We pray nga ikaw maghahatag kaniya og kumpleto nga kaayuhan. Salamat nga siya nakiguban karon dinhi kanamo, Ginoo. And we thank you for using her, Ginoo, nining iglesia. Bisan pa kang Ezra May, Ginoo, sa complete healing sa iyong operation, Ginoo, we pray nga ikaw gyud maghatag kaniya niini. And everyone who are sick this morning, Ginoo, we pray nga ikaw gayud magatandog sa ilang mga lawas, Ginoo, aron mahibalik sila sa normal nila nga panglawas, aron sila makapadayon sa pag-alagad kanimo, sa pagpadayon sa pagtrabaho matag adlaw, Ginoo, aron mahimo nga ang ilang kinabuhi, O Dios, imong kahimutan gayud. Sa mga plano namo ni iglesia, O Dios, Amahan nga langit nun, labi na sa daycare, aron sa pag-cater sa mga kabataan, we pray nga kini nga ministry, Ginoo, mahimo nga magamit alang sa pag-reach out diya sa mga kabataan nga nag-prepare sa umabot nila nga mga career, Ginoo, sa ilang pagdako. And we pray nga sa mga ginikanan nga mga tambong nini, Ginoo, mahimo nga madunggan sa nila ang imong mga pulong. Ug bisan pag, Ginoo, sa church planting namo diya sa Talisay, we pray nga ikaw gyud magapahiluna sa tanan. Mahimo nga aduna kay tawgon ang imong gipangtawag nga mga tawo nga diya nga dapita, Ginoo, mahimo nga among ma-reach out ug mahimo nga magkatigom ug mahimo nga usa ka iglesia lawas ni Kristo nga nagasimba diya niya nang lugar sa Talisay, Amahan. And we also pray, Ginoo, bisan pa sa umaabot nga wedding nila ni Jason ug ni Vanessa, Ginoo, we pray nga ikaw gyud magapahiluna sa tanan sa ilang mga panginahanglanon ug salamat nga ang ilang desisyon sa paghimo sa kaminyoon usa kini ka modelo nga na sa mga young people, Ginoo, nga sa dili pa sila
himo sa ilang pagkiguban adunay panalangin diya gikan sa diya sa iglesia o sa tanan nga mga tao nga nakahibalo amahan. Salamat nga ikaw gyud sangkap sa ilang mga gikinahanglan. And we pray nga ikaw gyud magapadayon sa pagpanalangin kanila as they will start the new life as a couple, Ginoo. Sa mga students nga nangatapos karon nga month, Ginoo, bless them with the wisdom and knowledge. Sa youth camp nga among giplano karong June, Ginoo, among pag-ampo nga ikaw mag-prepare sa mga young people, labi na sa mga panginahanglanon o sa mga speakers, Ginoo, nga mahimo nga kining nga panahon ang mga young people mahimo nga maligon ug mahimo nga makabaton sa pagdesisyon sa pagdawat kanimo ug sa paghimo nga ang ilang kaugalingon available sa paghatag sa ilang kaugalingon diya sa ministry amahan. And we remember to pray bisan pa kang John o kang Micah, Ginoo, be with them and keep them both in your love, Ginoo. Amahan nga langit nun, salamat sa kinabuhi ni Pastor Ray, sa iyang pamilya, sa ilang pag-alagad kanimo, Ginoo, prepare them, Ginoo, sa lain na usab nga lugar nga imong giandam nga na kanila. Bless Pastor Ray and his family, Ginoo, ug sa church worker nga among gikinahanglan, may you will prepare someone para sa ministry diri sa Bulacau Grace, Ginoo. Lord, as we are facing sa next 20 years of this church, may your will be done. In Jesus' name we pray all these things. Amen and amen. Salamat sa kanunay nga pag-ampo, Pastor Nalang. Salamat ko sa Ginoo sa iyang kaayo no sa matag-usa nato ka kinabuhi. Tungod makita nato nga ang Dios maayo gyud sa atong kinabuhi. Amen ba? Hinaimo tupad ang Dios maayo kaayo sa atong kinabuhi. Sometimes bisan nasayod ta nga maayo kayo ang Ginoo sa atong kinabuhi, there are times nga mubati gyapon tag kalisang, mubati gyapon ta og kahadlok sa atong kinabuhi, no? In fact, ang gikanta nila ganiha nag-remind nato nga secure ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Mato ba sa kanta, He hideth my soul in the depth of His love, no? So dapat unta, wala tayo kalisang, wala unta tayo mga kahadlok sa atong kinabuhi. But it's sad to say, as long as naapata sa kalibutan, ato gyud gyapon ma-encounter kining fear or kahadlok, no, sa atong kinabuhi. Kinsa diri walay gi kahadlokan? Na? Walay gi kalisangan, na ba? No? So mintas naapata sa kalibutan, ma-encounter taning fear or kahadlok. O kining kahadlok, mo paralyze ni sa atong kinabuhi, nga dili ta makapamuhat sa buluhaton sa Ginoo. Tinoo dili. Si Moses bitaw ingon sa Lord, dili ko Lord kay hadlok siya. No? Al-al ko. No? Sometimes daghantag makadlok sa atong kinabuhi, ug usa na ka rason nga dili ta kapadayon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. I know daghantag mga phobia or mga kahadlok sa kinabuhi, pero tulo lang nga akong ipakita ninyo kining nga phobia. Number 1, kining mysophobia, fear of germs, no? Muna nga sige tag pang-alcohol, no? Kumusta lang na ba rin mo kumusta mga alcohol dayon? No? No? So ganihan ko amig iro ni Jid, kugos mi ng alcohol dayon Jid, no? Kay basig manimahaw ming iro. Basig mamagot mi, no? So ana no na mga tao nga kadalihok kanang alcohol, no? Mao na usab na ka reason nga nung nagbuwag si Paulo Contes ug si LG Reyes. Sa sobra ka na ang arte mo. No? So yun ana, no? Sometimes yun ana ta, no? Kao no, ginawag ta mga alcohol kita dayon no kay say mainom lang alcohol no, sobrang skarte no, matay noon. No, una, number 1 nga phobia, fear of germs, hadlok tag germs no, kay hadlok tag ingnon nga bitukon. No, pero ko tiyan yung bitukon ta. No, kaduha nga phobia kining
glossophobia, fear of public speaking. Kurkurog ta, no? Maayra ta maayra ta mo sulti ka ng mga binuang, no? Maay kita por pasultihon ta diri, no? Nay usa ka igsuon gipampo ang atong hangyoon, pampoon si igsuon, dugas li kampo, no? Mga 20 minutes lang, tingog. Pumatay na, wa naman nidagan. No? So naingon na, no, na mga tao nga mahadlok, no? Kini akong asawa sa una, muukok ni pasultihon, no? Sa una to. No, praise the Lord nga, no? Praise the Lord nga karon na overcome na niya, no? Kana nga fear nga madlok sa musulti sa public. No, in fact di ko malimot ko to sila na asawa ni Kuya Jiri nga dili salgo ha. Jiri nga asa to? Jiri Dayday o Rulti sa meeting sa atong hiyon si Nining sa pagpasalamat sa kaayo sa Ginoo. Naninggahi naman. Anak na, hiluta ko sir. Hiluta ko nanggahi. Kay naay mga tao nga ingon ana nga naay mga phobia, naay mga ingana ang ilang fear nila nga dili sila kaya makasulti sa kining public. Sunod kining fear of change. Sige balik sa amin, no? Gwapo ra ba ko? Sa ni kunat ba ko, no? Sige tag, no? Mutang tag ka ng sunblock, no? Di tag ko ano? Kay di ta gusto nga mausab ang ato ang dagway. But the reality is karon imong naong murag mansanas, someday mura nagpasas, no? Mausab yun na. Pero there are times mahadlok ta inong tiguang, no? Hadlok ta inong atihon kuya, kuya, ati, tiguang besin ako. No, di ta ganahan ng tiguang. Tinuod dili. Hadlok di ta masuko ta. Kay di ta gusto nga mausap. Hadlok ta nga inuntang tiguang, no? Ako say mingon ko tiguang na gyud ko, no, kay ang mga bata sa una tag-as naman ako, no? Ako nagkabilin ko sa bonsai sila sulbong man. Ni ana, no? So naay mga panahon sa atong kinabuhi nga mutigbabaw ang kadlok sa atong kinabuhi. But we have to understand nga iyan nata sa Ginoo. Amen ba? Tungod iyan nata sa Ginoo, ingon diha sa 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So meaning di ay kung kita di iya sa Ginoo, kung ikaw katawan sa Ginoo, dapat di ay naanang kaisog sa atong kinabuhi. Masugata man nato ang kadlok, may experience man nato ang kadlok, pero baton tag kaisog diha sa Ginoo. Amen ba? O mao na ang atong pamalandungan karon nga tiguluhan, be strong and courageous. Magmaligon ka og maisugon. Dapat pag maisugon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, tungod niining kalibutan na daghan ta mga encounter nga butang nga mutukpod kanato sa kahadlok, nga mutukpod kanato sa pagsurindir, sa pagbuhat sa mga butang nga nakapahimaya diha sa Ginoo. And I propose this morning that the people of God must be strong and courageous. Kung gi-claim nimo nga iya ka sa Ginoo, kung gi-claim nimo nga anak ka sa Ginoo, gi-claim nimo nga katawan ka sa Ginoo, dapat kinahanglan mahimo tang lig-on, mahimo tang courageous nining kinabuhian. Amen ba? Ang pangutana, why the people of God must be strong and courageous? Nung anong dapat man ang anak o mga katawan sa Ginoo, nganong dapat man sila mahimong lig-on o may kaisog niining kinabuhian. No, based sa passage nga itong ibasa sa Joshua chapter 1 verse 1 to 9, doon na tayo upat ka butang, upat ka mga rason nganong dapat ta mahimong maisugon sa atong kinabuhi niining kalibutana. Number 1, for God is our commander. Tungod ang atong commander dili basta-basta ang Ginoo. Amen ba? Ina imong tupad ang imong commander ang Ginoo. So nalimot ta ang commander nato ang Ginoo mo na nga malisang ta mahadlok ta. Kung atong basahon sa verse 1 to 2, after the death of Moses, the servant of the Lord, and the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses said, Moses, my servant, is dead. Now, then, you and all these people get ready to cross the Jordan River
into the land I am about to give to them, to the Israelites. So, makita na to nga si Moses patay naman, so gikomisyon sa Ginoo kinsa man? Si Joshua. So, kinsa ang nagsulti? Ang Ginoo. Mina ang Ginoo mo ay commander ni Joshua. Si Moses dagang pagreklamo, pero si Joshua batanon pa na siya at that time. No? Naaba na siya sa late 20s. Samtang gikomisyon siya sa Ginoo. No? Nga mahimo siyang leader, nga mahimo siyang mo-guide sa mga Israelite dito sa promised land. No, sa atong kinabuhi, sometimes nalimuta nga ang Ginoo mao'y nagkomisyon nato. Nalimuta nga ang Ginoo mao'y commander sa atong pagkinabuhi nga dapat unta natay kaisog, natay kalig-on sa atong kinabuhi. Nining kalibutan na tungod na sayod ta nga ang commander nato mao man ang Ginoo. Amen ba? Mato pa sa atong Sunday school ganiha, kinsa siya? Tag-iya sa tanang butang. No? Nga mahadlok man ta. Nga siya may tag-iya sa tanang butang. No? There are times I personally, sa kayang situation, there are times nga murag mahadlok ta. Pero ma-remind ta nga siya tag-iya sa tanang butang. Amen ba? O maandam ta sa atong pagkinabuhi, asa man ta ibutang sa Ginoo. Tugon nasayod ta nga ang commander nga mao'y nagkomisyon nato, nga mao'y nagsugo nato, dili basta-basta. He is the author of all things. Tag-iya sa tanang butang, tag-iya sa imong kinabuhi, nasayod na daan sa unahan sa imong kinabuhi. Amen ba? Kung ang nagkamand nimo nasayod na sa unahan, dapat naatay kumpiyansa sa atong kinabuhi. Amen ba? Pero kung wa ka nasayod, kung ang nagsugo nimo wa nasayod unsay nitabo sa unahan, pwede pa ka magduha-duha. Pero ang nagkamand ni Joshua, ang Dios mismo, nasayod sa unahan unsay mitabo. Imagine before the foundation of the world, nasayod na siya. Before we were formed in our mother's womb, God knows already. Kung advance ka mag-isip, mas advance ang Ginoo nato. Amen ba? Muna di ta malisang, dili ta mahadlok, dapat may kalig-on ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, may kaisog ta sa atong pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Tungod nasayod ta nga ang commander nato mao ang Ginoo. The question is, kumusta man ang imong pagtuman sa imong commander? Kumusta man ang imong kinabuhi karon? Like Joshua, imo magisunod ang imong commander nga mao ang Dios? Unsay consequence kung di nato sundon or musukwahi ta sa atong commander? No? Mato diha sa Proverbs 19 verse 16, whoever keeps commandments keeps their life, but whoever shows contempt for their ways will die. No? Kung himutang mo sinupakot sa atong commander tungod sa atong mga kahadlok, tungod sa atong mga phobia sa kinabuhi, ingon ang pulong sa Ginoo, their ways will die. Pero kung mahimutang maisugon, malaumon, tungod kay ang commander nato mao ang Dios, ingon niya diha, keeps their lives. Ampingan sa Ginoo ang imong kinabuhi. Muwadaan makagbutang, muwadaan magkakabdangan sa imong kinabuhi, protektaran ka sa Ginoo. Amen ba? Kaya ang commander nimo dili basta-basta, gamhanan siya ug siya ang tag-iya sa imong kinabuhi ug akong kinabuhi. Kaduha nga rason why we have to be strong and courageous, not only because God is our commander, secondly because for God is our assurance. Ang Ginoo mo ay assurance nato sa atong kinabuhi. Dili sa kalibutan walay kasiguruhan ang imong kinabuhi. Amen ba? No?
Wagi kasiguruhan. No? Kapirti ng mahala sa bugas. No? Nayo sa kabata, gipangutana siya, unsa English sa bugas? Yung sa gold. Anong gold man? Gold ang presyo. Gold ang presyo sa bugas. So, ingon ana no na atay mawagi assurance, wala gi kasiguruhan ang kinabuhi sa tao diri sa kalibutan. Ang atong assurance ug kasiguruhan na arigod sa mga kamot sa Ginoo. Amen ba? So, ingon sa verse 3 unto sa 5, ingon siya, I will give you every place where you sit your foot. Grabe nga ko ano? Asa ka mo adto, no? So ako ni suruyot ang yuta dito matuan ako. Ingon man ang Ginoo. Tanan ma tumba nimo. No? Every place where you set your foot, as I promised to Moses, your territory will extend from the deserts to Lebanon and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country to the Macedonian Sea in the west. So grabe ang kuan, panalanginan di ka sa Ginoo kung padayon ka nga mosalig diha niya. Amen ba? Naaday kasiguran, naaday assurance ang atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kino man dili ta niya pasagdan. Imagine niya ang promise niya, kasiguruan, assurance kung atong kinabuhi padayon diha sa Ginoo. Ingon siya, I will extend your place. Nya unsa pa gid ingon sa verse 5, no one will be able to stand against you all the days of your life. Nindot kayo ang promise sa Ginoo. Nindot kayo ang assurance nga gihatag sa Ginoo diha sa iyahang mga katawhan. No? Nga daghang man tag mga dili maayo nga mga kasinatian sa atong as we go through sa journey nato sa kinabuhi. Wa man ta kasiguro unsay dangatan sa unahan sa atong kinabuhi. We are sure nga ang saad sa Ginoo, ang assurance sa Ginoo iyahag yun ang tumanon. Amen ba? Ngayon niya, no, mahimo jud kang madaugon. Mahimo jud kang successful sa imong kinabuhi. No? Sa among pamilya, no, wa may kasayod sa dangatan namo after this. But we know nga dili mi pasagdan sa Ginoo. Ingon niya, all the days of your life. Dili lang karon, dili lang ugma, but all the days of your life. Ug nasayod ko nga sa tibuok ninyong kinabuhi dili pud mo pasagdan sa Ginoo. Di naman ta makauban personally, physically, pero nasayod ko nga dili pud mo pasagdan sa Ginoo. Kung dili may pasagdan sa Ginoo, nasayod po ko nga dili pud mo pasagdan sa Ginoo. Amen ba? Kaya promise niya all the days of your life. Sa akong kinabuhi, sa tibuok na akong kinabuhi, sa tibuok ninyong kinabuhi, dili ta pasagdan sa Ginoo. Kaya ingon siya, I will never leave you nor forsake you. Ibalik-balik ang word nga, I will never leave you nor forsake you. Ibalik-balik ang ingon, be strong and be courageous. Ibalik-balik sa Ginoo. Nga naman, gusto niya nga magmaisugon gyud ta sa atong kinabuhi tungod diha niya na ay kasiguruhan sa imong kinabuhi. Amen ba? So, kumusta man ang imong kinabuhi? Sa imong mga dili maayo nga kasinatian, ni baton bigyapon kag paglaom, no? Bisan pa man sa mga kasakit, sa mga balatian, naabay gyapon kay paglaom diha sa Ginoo. Ingon niya diha sa Psalms chapter 23 verse 4, yea though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. No? So I know nga dili sa ingon pa ni Pastor Mike kaniha sa Sunday School nga ang journey nato as Christian dili gyud comfortable. Tinuod? No? Kung expectation mo sa kinabuhi nga Christian is full of happiness and luxuries of life, you're wrong. No? Naagyo na yung mga kalisod. Amen ba? Pero bisan pa man naay kalisod, naay assurance. Nga naman, kuyugan ka sa Ginoo. Di ka malisang, dili ka mahadlok, na kay kaisog, tugod naay assurance ang atong kinabuhi kung kauban nato ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen ba? Katulo, di nato dugayon kay magsakit na kayo yung tananawan ako. No? Katulo, for God is our reminder. No?
Na may mga panahon sa atong kinabuhi nga di na ta masayod kung sa atong buhaton. Pero i-remind ta sa Ginoo. No? Sige sa gingon, be strong and courageous. Sa verse 7 naman, be strong and be very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. No? Kanindot no sa reminder sa Ginoo. No? Sometimes dili na mao ang dalan nga atong gitaas ba. Dili na mao ang atong manifestation, dili na mao atong kinabuhi. Kanunay tang i-remind sa Ginoo kung malisang ta, kung mahadlok ta, no sa atong pagkinabuhi mo baton ganita kalisang, i-remind ta sa Ginoo, be strong and courageous. Amen ba? Ay no nga tanan ta dili ta excuse ani. No? Masinati gyud nato kining kadlok sa atong kinabuhi. Again, ang Ginoo kanunay mag-remind kanato, be strong and be courageous. No? Sa verse 9 na po, ingon na po sa be strong and courageous. From 6 to 9, 3 times gibalik-balik ang be strong and courageous. Meaning, kanunay nag-remind na Ginoo kanato nga dili gyud ta malisang nining kinabuhi. Amen ba? Sundon na gyud nato ang unsay mga reminder sa Ginoo sa atong kinabuhi para mahimo tang madaugon. Ingon niya, keep this book of the law always in your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So dili gyud ta mahimong madaugon, dili gyud ta mahimong successful unless sundo na to ang reminder sa Ginoo sa atong kinabuhi. Atong i-apply sa atong kinabuhi ang mga reminders sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kaya di na to sundo, di na to tumanon ang mga reminders sa Ginoo sa atong kinabuhi, di na to ma-experience ining prosperous and successful life kung supako na to ang mga reminders sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ang psalmist, no? Sa dihang naasa sa mga kalisdanan, naasa sa kakuyaw ang iyang kinabuhi, kanunay siyang gi-remind sa pulong sa Ginoo in Psalms 27 verse 1, ingon siya, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, whom shall I be afraid? No? Grabe ang reminder sa Ginoo. Kung naas kakuyaw ang imong kinabuhi, nasa peligro ang imong kinabuhi, ang pulong sa Ginoo kanunay nag-remind nga siya mao'y suga ug kaluwasan ug dili na dapat ta mahadlok sa atong pagkinabuhi. No matter unsa man ang dangatan nato sa unahan, mahimutang lig-on, mahimutang maisugon tungod kanunay tang i-remind sa Ginoo diha sa iyang mga pulong. Amen ba? Kaupat o katapusan, for God is our encourager. Muna nga mahimutang lig-on, mahimutang maisugon sa atong pagkinabuhi, di lang tayo i-remind niya sa iyang pulong, iya pagutang dasigon. Ingon niya sa verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Kibalik na po. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sa kuha, mao gini ang encouragement nako, no? Nga, nganong hadlok man ko nga kauban man ako ang Ginoo. No? Kung kauban nato ang Ginoo, dapat wala tayo kahadlukan sa atong kinabuhi. Amen ba? Muna sa kanta, lutuson man ako. Sila ka, pamilya ng kanta, ha? Lutuson man ka, agi man ka sa kalayo, no, wala kay kadlukan, kay kuyog nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Biyaan man kasi imong higala, biyaan man kasi imong hinigugma, dili gyud ka biyaan sa Ginoo. Amen ba? Matur pa sa kanta, mausab man ang imong higala, mausab man ang imong hinigugma, mausab man ang imong hitsura, apan ang Dios walay pagkausab.
Amen ba? Kanunay siya magauban kanimo wherever you go sa imong journey niining kinabuhi. Kanunay kaniyang dasigon, kanunay kaniyang i-encourage kung naa ka sa kagulanan, kung naa ka sa problema, may experience nimo ang comfort sa Ginoo. May experience nimo ang iyang encouragement nga dili ka mo surrender, padayon gyapon ka sa pagpangalagad sa Ginoo. No? Ang pag-encourage sa Ginoo nimo dili lang sa dihang batan-on ka, dili lang sa dihang naa ka sa 50s, 40s, 60s, 70s, no? Even sa katapusan sa imong kinabuhi, kanunay kang dasigon sa Ginoo nga dili mawad-an og paglaom sa kinabuhi. Nagya po kay mabuhat para sa Ginoo. Amen ba? No? Yun, pastor, di naman ko kakuan pastor, katsiguang na ko pastor. No? Pwede makaampo, no? Ang kini mga ididiran lang, no? Suko mo na ako. Pwede mo mga himong prayer warriors, no? Sa inyong, pwede ka mo sa pastor, sama ko ang pray, no? Nagya po mo mabuhat, no? At the same time, padayon niya po ng Ginoo, mag-encourage ninyo, no? Nga di ta mawad ano paglaom, bisan pa man, ni ana, maabutan ni ana ang kahimtang sa kinabuhi, no? Nawas tayo sa ilog sinitsupila, ulipayon rigapon, no? Si Nay Crescencia, no? Ulipayon yapon sila, nga naman kanunay silang gidasig sa Ginoo. Kamatod pa diha, sa Isaiah 46 verse 4, the Lord says, even to your old and aged and gray hairs, I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. So, o gining encouragement sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gikan sa atong pagkabatan-on, hangtod matiguang na ta, hangtod nga kuhaon na ta sa Ginoo, kanunay gyud ta nga dasigon sa Ginoo nga dili mawad-an og paglaom sa atong kinabuhi. Amen ba? As a conclusion, doon ako'y pangutanan ninyo, is there a time that you feel hopeless and discouraged? Nabay mga time o panahon, sitwasyon sa imong kinabuhi nga nawad-an kag paglaom o naluya ka sa imong kinabuhi. Mga igsoon, ang pulong sa Ginoo nag-remind ka nato nga kanunay siyang nagauban kanimo. Amen ba? Kung abot man ang time nga malisan kag mahadlok barag paglaom, you have to understand that God is with you always. He is your commander, assurance, reminder, and encourager. Meaning, kung kuyog nimo ang Ginoo, you will experience His care. Amen ba? Kung kuyog na to ang Ginoo, masinati na to ang iyang pagatiman. Masinati na to ang iyang caring hands sa atong kinabuhi. Mabito na ingon diha sa 1 Peter 5:7, casting all your care upon Him, for He cares for you. Wa man ka masahid o sidagan sa imong kinabuhi sa unahan, but we know nga ang Ginoo nagatiman nimo. Muna nga wa natay kahadlukan pa, wa natay kalisangan pa, mahimo tang lig-on tungod ang Ginoo kanunay nagatiman sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi. Let us pray. Yes, Lord, salamat Ginoo sa imong pulong nga nag-remind ka namo. We pray, O Lord, nga mahimo kining reminder sa matag usa kanamo when fear and discouragement occurs sa matag usa namo kay kinabuhi. Help us, O Lord, nga mahimo kaming maisugon, mahimo kaming lig-on, O Lord, so that, Lord, mahimo gyapon kaming madaugon, mahimo gyapon kaming prosperous, bisan pa man, O Lord, ang among giagian curves, bisan pa man ang among giagian crossroads, bisan pa man ang among agianan rocky roads, kung kauban ka namo sa among kinabuhi, we will become victorious and successful because we know that you are with us. All these things say us in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Atong pagpaka na Ginoo.
morning. Good morning. Hindi ko. Akong gihangyo ang tanan sa pagbarog alang sa atong offering. And atong awiton ang salamat Ginoo. Ikaw ang hinungdan namusunod ako kalagsaong kaayo mo. Dili ko makalimutan ang mga butang kalipay o katagbawan na akong matubas sa saad mo, nagdili mo ako basagan, ibiyaan. Salamat, Ginoo, sa panalangin. Salamat, Ginoo, gihigugma mo ako. Salamat, Ginoo, sa kaluwasan. Ang giyangyo atong chairman sa pag-ampo. Alang sa atong response, atong kantahon pag-usab ang gamhanan ka. Hindi mo lang uros ako may pagsali. Kani mo lang ako may katabawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Ug ikaw ang kadaugan ko. Gamhanan
Yes, Lord, tinuod gyud nga angayan ka og takos nga saligan sa among kinabuhi. Tungod ikaw ang Dios nga kanunay nga nagauban kanamo. Ikaw ang Dios nga kanunay nagatiman ug wala nagapasagad sa imong mga kanakan. Salamat Ginoo sa imong kaayo sa among kinabuhi. Ug salamat o Lord sa imong pulong nga kanunay nangadasig kanamo o Lord. Kung nagampo Lord nga padayon ka nga uban ug magatiman sa imong kanakan diri sa Bulacau Grace Community Church o Lord. Imong extend ang imong kamot sa pagpadayon sa pagpanalangin. Labi na Lord God sa pagpadayon sa journey sa Bulacau Grace Community Church for another years, another decades nga ikaw padayon ug magauban, magasustain diha kanila o Lord. Padayon ka nga magatiman sa matagusa ka namo o Lord. Sa among personal nga kinabuhi, tabangi kami nga among klarohon ang among personal nga relasyon diha kanimo. Tabangi ang mga kanakan nimo Lord God sa Bulacau Grace nga mahimo sila nga aktibo diha sa buluhaton, diha sa pagpangalagad kanimo o Lord. Tabangi sila o Lord nga ikaw mahimuon lang priority sa ilang kinabuhi. Bisan sa ilang kabisihon, bisan sa ilang gawadon, dili sila makalimot sa paghatag og higayon diha kanimo. And now, may the God of hope gives us hope. And may the God of peace gives us peace. And may the presence of God will help us to overcome fear. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Okay, lingkod sa tanong, palihog. Sa di pa ta magbulag-bulag sa atong small group na ako'y pahibalo. Next Sunday, wala tayo Sunday School. Mo start atong worship service at 9 o'clock. After ni Ana na short nga program, si Pastor Rick, kuyog yung family, next Sunday, o katapusan nga adlaw no nga makikuyog ta nila. No, next Sunday. And then nana sa hinusa nga paniudto, and then kung ganahan mo maghatag og special number, pwede mo mag-prepare og mga awit kung nay mga mensahe, mag-andam sad mo, no. And then sa Monday sa May 3, amo silang ihatod dito sa Negros. Kung ganahan mo mukuyog, pwede mo mukuyog pero inyong plate inyong sakyanan, no. Kung convoy mo, kuyog ra mo, no. Ha? Kasi pangutana? John 3 day. John na day next ko ano. Okay, John 3 day sipiat ko. Mana nga musayot no, encourage ang uban nga mo simba jud ta kay makiguyog ta sa nila ni Pastor Rick sa iyong pamilya. Kay mo na ang last nga adlaw nga makig-uban ta nila. Okay? Nai-meeting sa mga board karon, mo na ang mo gawas mo exit ang mga new ug old nga board kay nay mga importante nga butang isgutan. Okay, nay mga question diha. No, ang modala sa men si Pastor Nalang, and then si Ate Glo, yung mga grupo niya. Ate Sol. Sorry. And then ang mga sa tawag ani ang mga young people o ang mga old adult mag-join together. Young adults, no? O ang mga young people mo join. And then ang
men's, women's, no, na to si Atiglo, ang usa si Atisol. Tapos ang usa ka uban, mabilin si Kuan. Join na lang tanan usara ang leader sa mga women's, no, si Ate Sol, and then ang sa malalaki sa men's, si Pasonalang mo dala. And then ang mga young people o mga young adults mo join. Okay, that's all, no? Okay, ang mga old og nyo, gawas na mo kay mag-meeting mo dito.